1494 sa inyong mga radyo. Para sa Diyos, para sa bayan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat po ng papuri ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Panginoong Allah sapagkat tayo po ng mga kamusliman ay sadyang mapapalad na kanyang nilikha na mga mananampalatayang Muslim. Ang sino man na kanyang patnubayan sa matuwid ay wala pong makakapagpaligaw at ang sino man na kanyang iligaw ay wala pong makakapaggabay sa matuwid na landas. Kung kaya po ay ganun na lamang dapat ang pasasalamat ng Muslim na tayo po ay kanyang nilikha na mga mananampalataya sa kaisahan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. At ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At sumasaksi rin po ako na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakay Propeta Muhammad sa ng kanyang mga pamilya, ganoon din po ng kanyang mga kasamahan. Para po sa aming mga iginagalang na kapatiran sa pananampalataya, ipinaparating ko lang sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah at para naman po sa mga itinatangin namin mga non-Muslim listeners, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Allah ng kaalaman, karunungan at patnubay sa matuwid at ligtas na landas ng buhay. Muli po ay nandito naman tayo sa isang namang mahalagang episode ng programa nating Islam ang Solusyon. Ang programa po ito ay naririnig sa himpilang ito sa tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Dimba, ang inyo pong maaasahan at nagmamalasakit na kababayan na Muslim kaman ng sino kaman. Welcome po ang lahat dito sa programang pang sanlibutan na ay pang kabilang buhay pa, na wala po iba kundi ang natatanging programang Islam ang Solusyon. Para po sa inyong mga katanungan, komento o suhestyon, 0919-694-3095. Ulitin natin, 0919-694-3095 o kaya 0905-4182-500. Ulitin natin, 0905-4182-500. Ang programa po ito ay buong malasakit at tapat na paglilingkod na hatid sa atin ng the World Islamic Call Society ng bansang Libya. Sige po mga kapatid at mga kaibigan, at atin na po talakayin ay isang namang mahalagang paksa natin sa araw na ito. Ang ating pong paksa ay isang namang tupiko na sadyang kailangan talaga na matutunan ng bawat Muslim. Bawat Muslim na nagnanais isabuhay ang Islam. Ano bang paksa natin ngayon? Ang paksa po natin ay patungkol sa kung ano ba ang katayuan ng kababaihan sa relihiyong Islam. Marami po kasi ang nagsasabi na ang kababaihan daw po sa Islam ay itinuturing na parang mga alipin
Walang mga kalayaan daw at mga ikinukulong daw sa bahay. Sila raw ay mga walang karapatan sa lipunan. Ngayon po, sa episode na ito ay malalaman natin ang katotohanan kung ano nga ba talaga ang katayuan ng kababaihang Muslim sa lipunang Islam. Sige po, ihanda ang inyong panghinig at salulat. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Islam ay may taglay po na tumpak na alituntunin na itinatakda po bilang tungkulin ng kalalakihan sa kababaihan. Bago po natin talakayin ang katayuan ng babaeng Muslim sa naging Islam ay bahagya munang balikan natin ang kasaysayan ng mundo at tunghayan po natin kung paano tinrato ng iba't ibang lipunan ang mga kababaihan bago pa man dumating ang Islam. Tunghayan po ninyo, sumandali, at inyo pong malalaman gaano kabrokal ang mundo sa kababaihan noong wala pa po Islam sa mundo ito. Saan po natin simulan? Sige po. Simulan po natin sa panahon ng sinaunang kabihasnan o ancient civilization. Saan lugar? Piliin natin. Sige po. Piliin natin. Sa lugar po ng India. Paano po ba ang trato sa kababaihan sa India noong sinaunang panahon? Magandang topic, magandang tanong. Sa India, bansang India, ang pagsukin sa mga kababaihan ay naging isang prinsipyo sa araw at gabi. Ang mga kababaihan ay namamalagi sa kalagayan pagpapakalinga sa kalalakihan. Ang batas tungkol sa pagmamana ay nauukol lamang sa kalalakihan na hindi kasama ang kababaihan. Anong source? Makakala nyo, kwento-kwento. The Encyclopedia Britannica, 12th edition, 1911, volume 28, page 782. Yan po ating complete reference. Alam po ba ninyo na sa kasulatan ng Hindu ng India, ang paglalarawan ng isang mabuting asawa ay ganito po. Ganito ang kanilang paglalarawan. I-quote natin, ha? Quote ang quote. Kapag ang isip, pananalita at katawan ng isang babae ay nananatiling nasa ilalim ng pagsusupil ng lalaki, ay kanyang matatamo ang ibayong katanyagan dito sa daigdig at sa kabila, kagaya ng kasasadlakan ng kanyang mister o ng kanyang asawa. Source natin, David and Vera, Marriage, East and West. Dating Books, Doubleday and Company Incorporated, New York, 1969. Napaka-kompleto ng ating source, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po yun gawa-gawa. Ganyan po katindi ang supil na kalagayan ng kababaihan sa India noong sinaunang kabihasnan. Kung ikukumpara mo sa lagay ng babaeng Muslim sa Islam ay malayong-malayo po. Bakit kanyo? Sa Islam po, ang lalaki at babae ay pantay sa maraming bagay. Lalo na po sa puntong pang-espiritual. Ayon po sa lumika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Quranul Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ulit muna. Ito po ang kanyang kahulugan, mga kapatid. Sa pananampalataya. Sino man ang gumawa ng matuwid, malalaki man o babae, habang siya isang tunay na mananampalataya, ibig sabihin, mananampalataya sa monotismo Islamiko. Katotohanan, ipagkakaloob namin sa kanya ay isang mabuting buhay. Ano ibig sabihin ng mabuting buhay?
Mabuti mo buhay sa mundo ito ng may dignidad, kasiyahan at halal na kabuhayan. Hindi ibig sabihin ng mabuting buhay. Ibigin natin. Katotohanan, ipagkakaloob namin sa kanila isang mabuting buhay at babayaran namin sila tiyak ng isang gantimpalang naaayon sa pinakamainam sa kung anong nakagawian nilang gawin. Ibig sabihin, paraiso sa kabilang buhay. Chapter 16, verse 97, 1697. Nakita mo ng kapatid. Ang tinutukoy po dito ay hindi lalaki lamang, kundi pati na rin ang babae ay ganoon din ang pantay na karapatang tatanggapin gantimpala basta gumagawa ng matuwid at isang tunay na mananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sige po. At dumako naman tayo sa bansang atin o kung tawagin atin na kung saan ang kababayan dito ay hindi nakahihigit o hindi nakalalamang ang katayuan kumpara sa kababayan ng India at Roma. Pakinggan po natin ang sinabi ng isang author. Ikot natin, ha? Kanya, ang kababaihan sa atin ay itinuturing na bata, ibig sabihin walang sapat na bulan, at nananatiling na sa kalinga ng lalaki, ng kanilang ama, ng kanilang kapatid, o kaya ng kamag-anak. Source natin, Allen, History of Civilization, Volume 3, page 444, for your complete reference. Ibig sabihin po ay, walang kayaan sa bansang atin noong unang panahon ang mga kababaihan. Bilang karagdagang pabigat pa sa kawalang kalayaan tulad nito ay ito pa ang sinabi ng isa pang author. Ikot natin. Ang kanyang, sabihin babae, ang kanyang kapahintulutan sa pag-aasawa ay karaniwan ng itinuturing na hindi mahalaga at siya ay kinakailangan sumuko sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, tanggapin ang kanyang kabiyak mula sa kanila kahit hindi niya kilala. Page 443 po. Nang ganun ding source natin kinukita. Samantala, hindi po ganun sa Islam. Ang babae ay may kalayaan at karapatang tanggapin o tanggihan ang umaalok sa kanilang kasal. Ang totoo po niyan. Kaya nagaganap sa mga kamusliman bakit pinipilit ang isang babae na ipakasal sa isang lalaki ay sanhin ang kakulangan ng kaalaman ng magulang. Kakulangan ng kaalaman sa Islam ng mga magulang na duri o kwarta ang habol sa lalaki mapapawasawa ng kanilang dalaga. O kung mga kapatid, ulitin natin. Sang-ayon sa batas ng Islam, ang mga babae ay hindi maaaring piliting ipakasal sa sino ng lalaki nang wala silang pahintulot. Bilang katibayan ay ito ang dalawang hadith. Una, si Ibn Abbas radiyallahu anhu ay nagbigay ulat na ang isang babae ay lumapit sa sugo ng Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay nagsumbong na ang kanyang ama ay pinilit siyang ipinakasal na wala siyang pahintulot. Binigyan siya ng sugo ng mapagpipilian kung kanyang tatanggapin ang kasal o pawawalang bisa ito. Source natin, Ibn Hanbal. Hadith number 2469 for a complete reference. Number 2, nagbilin siya. Sa isa pang hadith, ang babae ay nagsabi. Ano yan? Sa katunayan, tinatanggap ko ang kasal na ito. Ngunit ibig ko lamang na ipabatid sa kababaihan na ang mga magulang ay walang karapatang ipilit ang sinuman na maging asawa nila. Source natin, Ibn Majah, hadith number 1873. Wala po. Ganyan po ang patakaran sa Islam patungkol sa paliging malaya ng kababaihang Muslim mula sa paniniil ng magulang. At kung may nabalitaan lang tayo na mga pangyayari na kung saan ang kababaihang Muslim ay walang kalayaan at itinuturing na parang alipin, yan po ay kagarawan ng ilang kamuslimang makasalanan na nga ay ignorante pa sa tunay na katuruan ng Islam patungkol sa kababaihan. Aliwanag? Sige po. Sige po, at balikan natin ang kasaysayan upang lalo pa po nating matunghayan ang mga pang-aalipin at kawalang katarungang turing ng iba pang lipunan sa kaso ng kababaihan. Dumako po naman tayo sa kaharian ng Roma noong bago dumating ang Islam.
ang isang ginang na Romano ay inilarawan ng isang mananalaysay na ikot natin. Isang bata, walang tamang gulang, isang alaga, isang taong walang kakayahang kumilos o gumawa ng ano naman ay sa kanyang sariling panglasa. Siya ay lagi nang nasa ilalim ng pagtuturo at pangangalaga ng kanyang asawa. History of Civilization, Volume 3, page 550. Kung atin pong ibabase, halimbawa, mga dili namin tagapakinig, kung ibabase lang natin sa Encyclopedia Britannica, ay ating matutunghayan naman ang kabuuan ng katayuan ng kababaihan sa ilalim ng batas ng kabihas ng Romano. Kabihas ng Romano. Ganito po ang sinabi at ikuot natin ng buo. Kotang ko, anya. Sa batas Romano, ang kababaihan ay nataganap na pagpapakalinga. Kapag ikinasal, siya at ang kanyang ari-arian ay mapapasailalim sa kapangyarihan ng kanyang asawa. Ang babae ay katulad ng isang biniging ari-arian ng kanyang asawa. At gaya ng isang alibing, siya ay nakamit lamang para sa kapakanan ng lalaki. Ang babae ay walang karapatang manungkulan sa anumang tanggapang pambayang sibil o pangsambayanang tungkulin. Hindi siya maaaring humarap bilang saksi, guro, tagapanagot o katiwala. Hindi siya maaaring umampun o magpaampun o gumawa ng testamento o kasunduan. Source natin, ha? Encyclopedia Britannica, 11th edition, 1911. Volume 28, page 782. Hanapin niya, ha? Hindi yan gawa-gawa na reference. Ibig sabihin, talagang existido. Ganyan po kasaklap ang inabot ng kababaihan sa kabihas ng Romano noong panahon. Pinag-usapan natin kasaysayan ng kababaihan sa mundo. Kung ikukumpara mo ito sa kabihas ng Islam, patungkol sa pagtrato at pagkalinga at paggalang sa babae ay napakalayo-layo po mga giliw namin tagapakinig. Sige po at tunghayan po natin muli ang Islam. At nang sa gayon ay ating makita gaano kalaki ang pagpapahalaga ng mga kamusliman sa kababaihan. Bukod sa mga pangunahing karapatan ng babae bilang asawa ay mayroon pa siyang ibang karapatan na binigyan ng diin ng banal na Quran at ito ay mahigpit po na itinagubili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mabuting pakikitungo at pakikisama sa babae. Bilang katibayan, ang banal na Quran ay nagsabi, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. At makisama sa kanila ng marangal. Tinutukoy kababaihan po. Kung kamuhian ninyo sila ay maaaring kinamuhian ninyo ang isang bagay at ipinagkakaloob ng Allah sa pamamagitan nito ang maraming kabutihan. Chapter 4, verse 19, mula po sa Quran al-Karim. Sa Islam po ay pinakikisama ng buong marangal ang isang babae at binubusog po ng kabaitan ng lalaki o ng kanyang mister. Hindi po ginagawang pansimbag ang babae na gaya po ng ginagawa ng mga kalalakihang mga walang sampalataya. Ginagawa nilang pansimbag ang kanilang mga wisis. Sa Islam po ay sukatan. Sukatan ng pagiging maginoo. Sukatan ng isang pagiging mabuting lalaki. Ang pagiging mabait ng mister sa kanyang misis. Bilang katibayan, hindi po tayo nagsasalita na walang katibayan. Bilang katibayan po, ay nabanggit po sa isang hadith ang pabalito, humigit kumulang itong kahulugan. Anya, ang walang kapintasan na mananampalataya ay ang may pinakamabuting pag-uugali
At ang pinakamabuti sa inyo ay yaong mga pinakamabuti sa kanilang mga misis, sa kanilang mga asawa. Source natin, Ibn Hanbal, hadith number 7,396. Para po sa kumpletong reference. Nakita na po ninyo. Mga kaibigan, kung gaano binibigyan ng diin ang pagpapahalaga sa babae sa lipunan Islam, ang pagiging mabuti mo sa misis mo ay siyang sukatan ng kabutihan mo, brother, ng iyong pagiging maginoo, ng iyong pagiging mabuting mamayan. Sige po. At balikan muli natin ang kasaysayan. Balikan muli natin ang kasaysayan upang may larawan na po natin ang iba pang maling trato sa kababaihan, sa iba't ibang panig ng kasaysayan at iba pang mga sulok ng daigdig. Dumako ko naman tayo sa mga Ingles. Para sa kalaga po sa English Common Law, Inglaterra. Ito po ang sinasaad. Quote and quote. Lahat ng ari-arian ng babae sa oras ng kanyang pag-aasawa ay magiging pag-aari ng kanyang mister. Ha, nakita mo ha? Lahat ng ari-arian ng babae, mabuta sa mister niya. Ang lalaki ay, patuloy pa lang ko, ang lalaki ay magkakaroon ng karapatan sa upa at sa anumang pakinabang sa pagpapatakbo sa kanyang lupain habang silang dalaway nabubuhay. Lifetime ha? Magtatama sa imama. Tuloy pa natin. Sa pagdaan ng panahon, ang hukumang Ingles ay gumawa ng batas na nagbabawan sa lalaki na ilipat ang ari-arian ng asawa nang wala siyang pahintulot. Kailangan may permit pa siya. Gayon pa man, patuloy pa natin pinagbabatayan po na referensya. Gayon pa man, nasa kanya pa rin ang karapatan na mga siwa at tumanggap ng pakinabang sa pag-aani. Mister na sinutukoy, siya makikinabang doon sa ari-ari ng misis. Hinggil sa pag-aaring personal ng babae, patuloy pa na ating kinukote. Ang lalaki ay may ganap na karapatan. Maaari nitong gugulin ayon sa kanyang nais. Encyclopedia American International. Ito po edition. Volume 29, page 108. At alam po ba ninyo mga kapatid? Alam po ba ninyo? Na nitong huling panahon ng ika-19 na daang taon lamang, nagsimulang makabuti ang katayuan ng kababaihan. Ayon pa rin po sa Encyclopedia Britannica ay, quote natin ha, quote unquote, sa pamamagitan ng sunod-sunod na batas, nagmula sa Married Women's Property Act number 1870 na sinusugan noong 1882 at 1887, ang mga kababaihang may asawa ay nakamit ang karapatan na magkaroon ng sariling ari-arian at lumagda ng kasunduan kagaya ng mga matatandang dalaga, balo at diborsyada. Encyclopedia Britannica 1968, volume 23, page 624 for your complete reference. Bilang karagdagan po, sa di patas na katayuan ng babae sa lalaki sa mga nagdaang kasaysayan ng non-Muslim civilization, unang mga kabihasang hindi Muslim ay ganito po. Nitong sa ika-19 na daang taon lamang, isa sa mga autoridad sa sinaunang batas na si Sir Henry Maine ay sumulat ng pagganituan niya. I-quote natin ha. Quote po, anya. Walang lipunan na nagpapanatili sa bakas ng Kristyanismo ang maaaring magpanumbalik sa pansariling karapatan ng kababaihang may asawa na ipinagkaloob sa kanila ng Middle Roman Law. Quoted May, Married East and West, page 81 po. Bilang karagdagan pa po, bilang karagdagan pa po, patungkol pa rin po sa pagsupil sa kababaihan, the subjection of women, si John Stuart Mill ay sumulat po ng pagganito. Anya. Ito pong sulat niya. Quote-unquote, tayo ay patuloy na sinatabihan na ang kabihasnan at Kristyanismo ay ibinalik ang makatarungang karapatan ng kababaihan
Samantala, ang babae ayon sa batas na umiiral ay sunod-sunuran sa kanyang asawa at walang ipinagkaiba sa isang alisin. Source natin ha, hindi tayo gumagawa ko ha. Marriage, East and West. Page 82-83. Sige pa. Nakita na po ninyo, gaano kalupit ang inabot ng kababaihan sa kasaysayan. Ha! Kalaban ninyo. Opo, mga kababayan hindi Muslim o mga kababaihan sa batas na hindi Islam. Yan ang inabot nilang lupit. Ngayon na silya pa na natin kahit bahagya, ang inabot ng kababaihan sa non-Muslim civilization ay balikan din natin ang kalagayan naman ng kababaihan sa lipunang Islam. Balikan natin. Simulan po natin sa bahagyang pang-spiritual po. Dito natin diinan halimbawa sa puntong ito. Ang dalang na Quran ay nagbibigay ng maliwanag po na katibayan na ang babae ay ganap na pantay sa lalaki sa kanunin ng Allah hinggil sa mga karapatan at pananagutan. Bilang katibayan po, ang dalang na Quran ay nagsasabi. Balikan natin ang kinuot natin kanina. Muli natin i-quote. Man amila salihan min dakarin aw unta wa huwa mu'min فَلَنَحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Umigit mo lang po sa ating wika na naiintindihan, ito po ang kanyang kahulugan. Ang ibig sabihin ay, sino man ang gumagawa ng matuwid, malalaki man o babae, habang siya isang tunay na mananampalataya, ibig sabihin mananampalataya sa monotheismo Islamiko. Katotohanan, ipagkakaloob namin sa kanya isang mabuting buhay, at babayaran namin sila tiyak ng isang gantimpalang naaayon sa pinakamainam sa kung anong nakagayaan nilang gawin. Ibig sabihin, paraiso sa kabilang buhay. Chapter 16, verse 97. Wala po sa Quran al-Karim. Sa pang-spiritual po na panlagutan. Gaya ng pang-araw-araw na pagdarasal, pag-aayuno, pagkakawanggawa at paglalakbay sa Makkah. Ang babae ay walang ipinagkaiba po sa lalaki. Sa katunayan, may mga pagkakataon pa nga na siya ay nakakalamang sa lalaki. Halimbawa po, ang babae ay malaya sa gawain pang-araw-araw na pagdarasal at pag-aayuno sa panahon ng kanyang buwan ng dalaw, regla, at sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang panganganak. Malaya rin siya sa paggalap ng pag-aayuno, sa panahon ng kanyang pagdadalang tao, at sa panahon ng pagpapasuso sa kanyang sanggol kung nanganganib ang kanyang kalusugan o ang kalusugan ng kanyang sanggol. Napakaganda. Ngayon, kung nakaligtaan ang tungkuling pag-aayuno daya sa buwan ng Ramadan, ay pupunuin lamang niya ang mga araw na nakaligtaan kapag kaya na niyang gawin ito sa kanya babayaran after Ramadan. Subalit hindi na kailangan bayaran pa ang mga nakaligtaang pagdarasal batay sa mga nabanggit sa itaas na mga kadahilanan. Hindi na kailangan bayaran sa mga prayers kapag po nakahindi siya mag-prayer dahil sa buwan ng dalaw o regla. Okay. Bagamat ang mga kababaihan po ay maaaring pumunta sa muski at kanilang ginawa ito noong kapanahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa mga sumunod pa na panahon, ang pagdalo sa pagdarasal sa muski sa araw ng Biyernes o sa araw-araw na pagdarasal sa muski ay hindi po sa pilitan sa kababaihan, hindi obligatoryo sa kababaihan. Samantalang ang mga gawa nito ay obligadong ipinag-uutos sa kalalakihan. Ito po ay malinaw ng turo ng Islam ay sadyang magiliw sapagkat isinaalang-alang nito na ang babae ay maaaring nagpapasuso sa kanyang sanggol o kaya'y may inaalagaan siya at hindi na kayang pumunta sa muski sa oras ng pagdarasal. Kung kaya, sa bahay na lang siya nagdarasal na mas komportable para sa kanya.
Ganun po ang trato sa Islam. Alam po ninyo, ang mga turo po sa Islam ay isinasaalang-alang din ang pampisikal at pangkaisipang pagbabago na likas ng pinagdaraanan ng mga kababaihan. Sige po. Number 2. Dumako po naman tayo sa isa pang punto. Ang patungkol sa role ng babae sa bahaging panlipunan. Kaya na pang spiritual na punto. Dito naman tayo sa panlipunan na role ng mga babae. Unahin po natin sa kanyang pagiging bata at pagkatapos ay bilang isang matanda. Okay? Alam mo ba ninyo? Na noong unang panahon, nung wala pang Islam sa mga lupaing Arabia, ay inililibing na buhay ng mga tatay ng Arabo ang mga babaeng sanggol. Alam ba ninyo yan? Sanhi po ito ng paniniwala nila na ang mga anak na babae ay tagapagdala ng walas, pahamak at kahihiyan sa pamilya. Kung kaya, sanggol pa lang, ay inililibing ng buhay ang babae. Ngunit noon pong dumating ang Islam, ay nabago ito. Gano'n po kahalaga ang ambag ng Islam. Sa kabila ng pagtanggap ng lipunan sa ilang tribong Arabia ng kaugalian pagpatay ng sanggol na babae, ang gawain ito ay mahigpit na ipinagbawal ng Islam. Batay sa banal na Quran, ang paglibing ng buhay na babaeng sanggol ay itinuturing ito na isang karunal-dumal na krimen na tulad ng pagkitil ng buhay. Ayon pa po sa banal na Quran, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ibig sabihin, at kapag ang babaeng sanggol na inilibing na buhay, na kagaya ng kinagawa ko ng mga Pagano-Arabo, ulitin natin, at kapag ang babaeng sanggol na inilibing na buhay ay tinanong sa anong kasalanan siya ay pinatay. Chapter 81, verses 8 hanggang 9. Nakita mo? Upang batikusin po ang mga Paganong Arabo sa brutal na kaugalian ng mga ganitong magulang na tumakas lang sa kanilang mga anak na babae nung wala pang Islam, inilarawan ng banal na Quran po ang pagganito po. Humigit tumulang, ito po ang kanyang kahulugan sa ating wika. At kapag ang balita ng pagkasilang sa isang babae na sanggol ay naihatid sa alinman sa kanila, ang kanyang mukha ay nandidilim at pinupuno siya ng saloobing hinagpis. Itinatago niya ang kanyang sarili mula sa mga tao sa hirang kasamaan ng yaong na ibalita sa kanya. Kukunin ba ito ng may kahihiyan o ililibing ito sa lupa? Tunay kay sama ng kanilang desisyon. Chapter 16, verses 58 hanggang 59. Ganyan po kataklap ang inaabot ng kababaihan sa panahon ng mga Paganong Arabo nung wala pa po ang Islam sa kanilang buhay. Ibig sabihin, hindi lang pala sa Roma, hindi lang pala sa India, hindi lang pala sa Athens, hindi lang pala sa Inglaterra. Malala ang masaklap ang inaabot ng kababaihan, pati po sa mga Arabo nung panahon na wala pang Islam. Ngunit nang dumating ang Islam ay ipinag-utos nito ang kabaitan at katarungan sa pakikitungo sa kababaihan. Ilan sa mga salawikan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa bagay na ito ay ang mga sumusunod. Anya, umigit ko na isang kahulugan niya, sino man ang may anak na babae at hindi niya ito inilibing na buhay, hindi niya nalaipusta, hindi inusunto, at hindi naging mas matimbang sa kanyang anak na lalaki kaysa sa kanya, ay ipapasok siya ng Allah sa paraiso. Ibn Hanbal, hadith number 1957. Nakita mo? Ganyan po ang kabaitan ng religiyon Islam sa kababaihan. Hindi po inililibing na buhay. Hindi po inililibing na buhay ang babae, hindi inaalipusta at hindi pinapaboran ang lalaki kontra sa babae. Bilang karagdagan pa pong katibayan, ay tunghayan na po natin ang isa pang hadith na nagsasabi, humigit humulang ang kahulugan sa ating wika. Ito po ang malapit-lapit na kahulugan. Anya, sino man ang magtangkilik sa dalawang anak na babae
hanggang sa silang makarating sa tamang gulang. Siya at ako ay darating sa araw ng paghuhukom ng magkasamang katulad nito. At kanyang ipinakita ang dalawang daliri na magkadikit. Sabihin, magkadikit sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang magtangkilik sa dalawang anak na babae? Hanggang sa sila makarating sa tamang gulang, siya at ako ay darating sa araw ng paghukom ng magkasamang katulad nito. Tulad halimbawa ng kanyang ipinakita ng dalawang daliri na magkadikit. Ganun po, kabinibigyan ng diin sa mga magulang na kamusliman ang pag-aaruga ng mga anak na babae. Na maaaring ikapasok ng magulang tungo sa kaligtasan sa araw ng paghukom ang pag-aaruga ng kabaitan sa mga anak na babae. Para po sa mga ama na malulupit at di makataroon sa mga anak na babae, naway patnubayan po kayo ng Allah ng pamumuhay na mabait sa mga anak, lalo na sa mga anak na babae. At pagsumikapan po natin lahat na maging mababait sa mga kababaihang anak upang atin pong makamit ang gantimpalang nabanggit ng nasalitong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa larangan naman po ng edukasyon tayo dumako. Ang karapatan ng kababaihan na tumuklas ng karunungan ay wala pong ipinagkaiba sa kalalakihan. Bilang katibayan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ng pagganito ang malapit-lapit po na kahulugan. Ano? Ang pagtuklas ng karunungan ay salitan sa bawat Muslim. Al-Bayhaqi. Ito po ay pareho lang sa lalaki o babaeng Muslim. Ang ibig sabihin. Wala. Sige po, dumako na lang po sa isa babae. Bilang isang asawa o bilang isang may bahay. Bilang misis. Yan. Dito lang dito dumako. Sabihin, iniisa-isa natin yung mga punto para po ang Muslim na babae at sa lalaki ay magkaroon ng edukasyon tungkol po sa karapatan ng kababaihan sa Islam. Ang banal na Quran po ay maliwanag na nagtuturo na ang kasal ay pagdadamayan ng dalawang magkabiyak o mag-asawa sa lipunan. Bukod pa sa layunin nitong pag-asawa na mapanatili ang lahi ng tao at ang pag-asawa isang matiwasay na kagalingan at espiritual na pagkakaisa. Ibig sabihin po ay pag-ibig at habag ang itinatagubiling pundasyon ng pag-aasawa po sa larangan po nito. Bilang pagpapatibay pa, ang isa sa mga kahangahangang ayat sa Quranul Karim tungkol sa kasal ay ang sumusunod. Pakinggan po natin. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. At kasama sa kanyang mga tanda ay ito na nilikha niya para sa inyo ang mga asawa mula sa inyong mga sarili upang lang inyong matagpuan sa kanila ang kapahingahan at inilagay niya sa inyong pagitan ang pagmamahalan at habag. Katotohanan sa mga iyan ay talagang mga tanda para sa mga taong nag-iisip. Chapter 30, verse 21, 30, 21, mula po sa Quranul Karim para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig na non-Muslim. Muli po natin banggitin ang sinabi natin kanina. Nasang-ayon po sa batas ng Islam na kung tawagin ay Sharia, ang mga babae ay hindi maaaring piliting ipakasal sa sino man nang wala silang pahintulot. Ibig pong sabihin ay talagang protektado sa Islam ang babae. Hindi mo po pwedeng pilitin ang iyong anak na babae
ipakasal sa isang lalaking gusto mo. Bukod pa sa ibang mga kasunduan para sa kanyang proteksyon sa oras ng kasal, sadyang tuwiran po na ipinag-uutos na ang babae ay may tanging karapatan sa kanyang mahar o dowry. Ito po ay isang kaluog sa pag-aasawa na ibinigay ng kanyang mapapangasawa. Ito po ay kasama sa kontrata ng kasal at ang pagmamayari nitong mahar, nitong dowry, ay hindi maaaring isalin sa kanyang ama o sa kanyang asawa. Ito po ay kanyang sarili, personal na pag-aari. Ganun po talaga ang Islam, ka-protective sa babae. Kabaligtaran sa karaniwang pag-aakala ng mga non-Muslims, ang pananaw ng Islam sa tinatawag na mahar o bridal gift o dowry. Ito pong dowry ay hindi po ito isang kabayaran sa babae na kagaya ng sa ibang kultura na misturang binibili ang babae. Hindi po ganun. Bagkus, ito pong mahar o dowry or bridal gift ay isang regalo na kumakatawan sa pag-ibig at pagmamahal ng lalaki sa babaeng napangasawa. Nakita mo? Ha? Alam po ninyo, ang mga alituntunin ng Islam, ang mga alituntunin po ng Islam sa buhay, may asawa ay maliwanag at umaayon sa kalikasan po ng tao. Bilang pagsaalang-alang po sa pangkatawan at pangkaisipang katangian ng lalaki at babae, silang dalawa ay may pantay na karapatan at pangangailangan na dapat punuin ng isa't isa. Maliban sa isang panlagutan na tulad halimbawa ng pamumuno. Yan. Maliban sa punto ng pamumuno. Ano ibig sabihin? Ito naman po pagiging pinuno ng lalaki. Isang kakayahang hindi para sa babae sa kulturang Islam. Ay isa itong bagay na likas sa anumang sama-samang pamumuhay at ito po ay talagang umaayon sa kalikasan o nature ng lalaki. Bilang katibayan ay minsan pa po natin tunghayaan ang winika ng banal na Quran. Ano pong winika? وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Umigit mo. At sila, tinutukoy po na sila, silang kababaihan. Ulitin natin. At sila ay may mga karapatan. Ibig sabihin, mayroon silang mga karapatan sa kanilang mga mister tungkol sa gastusin sa buhay. Ulitin natin. At sila ay may mga karapatan na katulad ng sayaong kanilang mga ginoo. Na katulad sa kanila, ibig sabihin, patungkol sa pagsunod at paggalang, na katulad sa kanila sa kung anong makatuwiran, subalit ang kalalakihan ay nakahihigit ng isang antas ng pananagutan sa kanila. Chapter 2. Verse 228. Ulitin natin para maging malinong basa. Sama natin pati lang yung mga parenthetical lines. At sila, sabihin kawaihan, ay may mga karapatan sa kanilang mga ginoo tungkol sa gastos na buhay, na katulad ng sayaong kanilang mga ginoo sa kanila patungkol sa pagsunod at paggalang sa kung anong makatuwiran. Subalit ang kalalakihan ay nakahihigit ng isang antas ng pananagutan sa kanila. Chapter 2, verse 228. Wala po sa Quran al-Karim. Antas, ha? Antas. Ang antas po na tinutukoy rito, na kung saan ay nakahigit ang lalaki sa babae, ay ang tinatawag na pananagutan o responsibilidad tulad ng sustento ng lalaki sa babae o pangangalaga ng lalaki sa babae o pamilya, kasama na ang proteksyon. Kita mo? Ito po ay sadyang tumutubol sa likas na pagkakaiba ng lalaki at babae. Mayroon silang natural na difference. Nang ibig sabihin ay, ang may mahinang kasarian, na gaya ng babae, ay mayroong karapatan sa kalinga at pangangalaga ng higit na may malakas na kasarian na katulad ng lalaki. Ganoon po.
Ito po ay hindi nangangahulugan na ang lalaki ay may kahigitan sa harap ng batas. Gayunman, ang pagkapinuno ng lalaki sa kanyang pamilya ay, ano ibig sabihin? Abay, ang pagkapinuno ng lalaki sa kanyang pamilya ay hindi nangangahulugan na ang lalaki ay maaaring magmalabis. Hindi siya pwede maging hari-harian sa kanyang asawa. Ang Islam po ay binigyan ng diin ang kahalagahan ng sanggunian at ganoon din ang kahalagahan ng kasunduan ng mag-asawa sa mga pagpapasya tungkol sa pamilya. Ang banal na Quran po ay minsan na pong nagbigay sa atin ng linaw. Ang sabi, humigit kumulang po ito ang kanyang kahulugan sa ating wika. Kung ang dalawa, ibig sabihin tinutukoy dalawang mag-asawa, yung Mr. and Mrs. Ganyan. Kung ang dalawa ay magpasya na ihiwalay ang bata, ibig sabihin ihiwalay sa pagsuso, pagdidi ang bata. Kung ang dalawa ay magpasya na ihiwalay ang bata sa pagsuso, sa pahintulot ng isa't isa, sa pahintulot ng isa't isa, at matapos ang nararapat na konsultahan, ay walang kasalanan sa kanila. Chapter 2, verse 233, mula po sa Quran al-Karim. Malinaw po mga kapatid, ang tinura ng banal na Quran. At bukod pa po sa mga pangunahing karapatan ng babae bilang asawa, ay mayroon pa po siyang ibang karapatan na talaga po binigyan ng diin ng banal na Quran. At ito po ay mahigpit namang itinagbilin ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ito po ay walang iba kundi ang mabuting pakikitungo at pakikisama ng mister sa kanyang misis. Minsan pa po natin tunghayan ang winika ng banal na Quran. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Umigit kumulang po ang kanyang kahulugan sa ating wika na naiintindihan at makisama kayo sa kanila. Sabihin sa kababaihan. At makisama kayo sa kanila ng buong karangalan. Kung kamuhian ninyo sila, ay maaaring kinamumuhian ninyo isang bagay at ipinagkakaloob ng Allah sa pamamagitan nito ang isang malaking kabutihan. Chapter 4, verse 19, mula po sa Quran al-Karim. Upang lalo ba pong linawin ang paliwanag patungkol sa puntong pagiging mabait at marangal sa misis, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagwika po ng pagganito ang kahulugan, humigit kumulang anya. Ang walang kapintasang mananampalataya ay ang may pinakamabuting pag-uugali, at ang pinakamabuti sa inyo ay yaong mga pinakamabuti o kaya pinakamabait sa kanilang mga asawa. Ibn Hanbal. Hadith na 7,396. Wala po sa Quran al-Karim. Nakita mo? Siguro naman po naging malinaw ang ating mga paliwanag sa nabanggit na mga punto ng ating kasalukuyang paksa patungkol sa papel na ginagampanan ng kababaihan sa relihiyong Islam o the role of women in Islam. Nakita ninyo, hindi po sila mga walang kwenta sa lipunan. Sila po may mga mahalagang tungkulin. Dumako po naman tayo sa punto ng pagiging ina ng isang babaeng Muslim. Pagiging ina. Sige po. Dito naman tayo. Dito naman tayo dumako. Iba rin ating pagtatalakay. Itinuturing po sa Islam na ang kabaitan sa magulang ay pumapangalawa sa pagsamba sa Allah. Ito po ang sinasaad ng banal na Quran. Humigit kumulang po, ito po ang kanyang kahulugan sa ating wika na naiintindihan. Anya,
at aming ipinag-uutos sa tao na maging masunurin at mabuti sa kanyang mga magulang. Inaruga siya ng kanyang ina sa kahinaan at kahirapan ng kahinaan at kahirapan. At ang kanyang pag-awat sa ina sa pagsuso ay sa 2 taon. Magbigay ng mga pasasalamat sa akin at sa iyong mga magulang, sa akin ang huling hantungan. Chapter 31, verse 14. Bukod pa po ito, ang banal na Quran ay may natatanging tagubilin din po sa mabuting pakikitungo sa mga magulang, lalong-lalo na po sa ina. Ito pang isa pang aya. Humigit kumulang, ito po ang kanyang kahulugan sa ating wika na naiintindihan. Anya, ang inyong Panginoon ay ipinag-uutos na wala kayong sasambahin maliban sa Kanya at kayo ay magpakabuti sa inyong mga magulang. Chapter 17, verse 23, mula po sa Quran al-Karim. Nakita mo, ha? Nakita mo, kapatid? Napakalinaw. Bilang karagdagan na pong pagdidiin sa kahalagahan ng babae sa lipunan ng Islam, lalo na po ang mga ina, mula sa isang hadith ay nabanggit po ng isang tao. Isang tao po ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang kanyang tanong. Anya, ito ang kanyang kahulugan sa ating wika. Anya, o sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sino sa mga tao ang karapat-dapat sa aking mabuting pakikisama? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, anya, ang iyong ina. Yan ang sagot niya. Ang tao ay nagtanong, sino ba? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang iyong ina. Ang tao ay nagtanong muli, sino ba? Noon lang ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ama. Source natin, Sahih al-Bukhari. Ganun din Sahih Muslim. Ganyan po kahalaga ang kababaihan sa lipunang Islam bilang karagdagang pangpatibay, ha? 3 beses na tanong yung mama, puro nanay ang pinakamahalaga. Pero sa pang-apat, sa kanila sinabi na iyong ama. Bilang pagdidiin po ito, gaano kahalaga ang babae sa Islam. Bilang karagdagan pangpatibay ay may isang popular na pahayag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anya, humigit kumula ito ang kanyang kahulugan, anya, ang paraiso ay nasa paanan ng mga ina. Ibig sabihin, nasa paglilingkod mo sa nanay mo ang paraiso mo. Source natin, An-Nasai, Ibn Majah, ganyan din ang Ahmad. Doon po matatagpuan yung ating mga sources. Ibig lamang pong sabihin, mga kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin ang paraiso na sa paan ng mga ina, batay sa tafsir ng mga Islamic scholar, mga ulama, ay, ulitin natin, para kung maintindihan ng mga anak. Ibig sabihin ay, nakapaglilingkod mo sa iyong ina, makakabit mo, kapatid, ang iyong gantimpala na paraiso. At sapagkat paubos na naman po ang ating oras ay ito po ang conclusion. Malapit na tayo maubos na. Mga 6 minutes. Wala. Ang babae po sa Islam ay talagang may taglay na karapatan at siya ay sadyang iginagalang. Ibinagutos ng Islam ang karapatan ng kababaihan kasama na ang karapatang magkaroon ng sariling ari-arian. Ayon pa po sa batas ng Islam, ang karapatan ng babae sa kanyang salapi, lupain, at iba pang mga ari-arian ay lubos na kinikilala. Ang karapatan ito ay hindi nababago kahit na po siya ay dalaga man o may asawa na. Mananatili sa kanya ang ganap na karapatan na bumili, ipagbili, isangla o ipaupa ang alinman o ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Siya may karapatan. Siya may ari, natural. Hindi na po yan.
para po sa kaalaman ng aming mga masugid na tagapakinig ay may 3 punto. 3 punto na dapat banggitin bilang pangwakas dito po sa ating tinatalakay na napakamahalagang paksa para po sa kababaihang kaalaman. Unang punto. Una, ang kasaysayan ng mga Muslim ay mayaman sa kahangahangang tagumpay ng mga kababaihan sa lahat ng larawan ng buhay. O pwede ninyong tunghayan sa aklat na Heredity of Muslim Women sa panulat po ni Sulaiman na nailathala po ito sa Pakistan. Kung aklat na ito. Pangalawa, alinman sa batas na nakapaloob sa batas ng Islam ay wala pong ni isa. Tandaan nyo ha? Wala pong ni isa na magpapatunay na inaapi ang babae sa lipunang Islam. Malinaw po na pinaiiral ng batas Islam ang mga karapatan ng kababaihan. At kung may nakita man tayo na mga nagaganap na pang-api sa kababaihang na Musliman sa komunidad ng mga Muslim ay sanhi po ito ng kaignorantihan o kamangmangan ng ilang kamusliman sa batas ng Islam. Kaignorantihan. Yan ang dahilan. Kamangmangan ng ilang kamusliman sa batas ng Islam. At pangatlo, sa buong kasaysayan, ang karangalan, kalinisan, at ang tungkulin bilang ina ng kababaihang Muslim ay sadyang hinahangaan ng hindi bias at mga walang pinapanigang mga observers. Ibig sabihin, hinahangaan mismo maging ng mga non-Muslim observers. At natapos naman po ang isang oras na ating pinagsaluhan sa gawaing kabutihan, naway nakapulutan na naman po natin ng magaganda at mahahalagang aral ang programang Islam ang Solusyon. Ang programa po ito at ang bawat episode nito ay buong ingat po na inihanda para po madagdagan palalo ang tamang kaalaman sa Islam ng mga kamusliman tungo sa ikauunlad ng iman o ikauunlad po ng pananampalataya ng bawat Muslim. Sige po. Ugaliin po natin, mga kapatid, ang regular na makinig, mag-aral at matuto kahit po sa radyo lamang. Lalo na po sa mga maedad na mga nag-aalangan pumasok sa madrasa dahil matanda na, ito po ang kasagutan. Mag-aral po na ng Islam sa himpapawid, Islamic Studies on the Air, dito lamang po sa isang napatanging programang Islam ang Solusyon. Narinig po rito sa himpilan ng DWWS 1494 AM Radio sa inyong palapihitan. Ang programang ito tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, pansamantalang nagpapaalam sa himpapawid. Babalik po muli insyaAllah sa Sabado at Linggo. Salim Dimpa. Para po sa inyo mga katanungan, komento o suwestyon, 0919-6943-095. Ulitin po natin, 0919-6943-095 o kaya 0905-4182-500. Ulitin natin, 0905-4182-500. Ang programa po ito ay kagandahang loob natin sa atin ng sa World Islamic Core Society ng bansang Libya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At muli po, pagbati ng kapayapaan sa aming mga kapatiran sa pananampalataya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. DWW